Magandang araw, narito na naman tayo muli upang dagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa economics. Para sa aralin na ito, ano ba ang inyong maipamamalas? Ito ay kaya niyong matukoy ang dahilan, epekto at patakarang pang-ekonomiya na nakatutulong sa informal na sektor. Sa panahon ngayon na may dinadanas tayong pandemya, isa sa mga epekto nito ay ang kawalan ng trabaho, na kung saan ito ay isang hamon para sa mga mamamayang nawalan ng pagkakakitaan. Ngunit dahil madiskarte ang mga Pilipino, ay nagsimula silang magbenta ng mga produkto online. Kung kayo ang aking tatanungin, ay nakabili na ba kayo ng mga produkto online? Bumili na rin ba kayo ng mga produktong gaya ng ube pandesal, graham de leche, mga damit, mga pastries? Ano ang madalas na inyong ginagamit na platform sa pagbili? Ito ba ay Shopee, Lazada, o Facebook? Sa inyong palagay, ang kanilang kinikita kaya ay kasama sa GDP ng Pilipinas? Palaisipan, no? Sapagkat hindi kasi lahat na nagbebenta sa bansa ay maaaring maisama sa GDP at GNP. Ngunit paano ito nangyari? Dito papasok ang isang sektor ng ekonomiya natin na tinatawag na informal na sektor. Ang informal na sektor ay tumutukoy sa bahagi ng ekonomiya na hindi nagbabayad ng buwis at hindi nakatala sa pamahalaan. Kilala rin ito sa mga tawag na underground, hidden, black, illegal, subterranean, shadow, o gray economy. Sa madaling salita, ito ang mga negosyong hindi nakarehistro sa pamahalaan. Halimbawa, naisipan kong magnegosyo ng halo-halo sa labas ng bahay namin. Dahil marami ang tumangkilik at nais ng produktong ito, ay pinagpatuloy ko ang pagbebenta kahit walang abiso o lingid sa kaalaman ng pamahalaan. Kung kaya't ang aking pagnenegosyo ay kabilang sa informal na sektor. Dahil kahit legal ang iyong produkto at serbisyo, bagamat ang paraan ng produksyon at employment arrangement ay maaaring hindi legal, ito ay mapapabilang pa rin sa informal na sektor. Ganun din sa mga produkto illegal. Ngayon ay ano-ano ang mga gawaing kabilang sa informal na sektor. Una ay ang mga gawaing isinasagawa sa loob ng bahay o compound. Halimbawa, ang mga sari-sari store na madalas bahagi ng kanilang bahay ang ginagawang tindahan. Maaari din ang mga nagbebenta ngayon ng lutong ulam o yung mga nagbebenta ng baked goods dahil sa hilig nilang mag-bake. Kasama din sa informal na sektor ay ang mga hindi legal na gawain tulad ng pamimirata na mas kumakalat sa panahon ngayon sa iba't ibang online platforms. Tulad ng pamimirata ng mga pelikula, ng accounts, maging ang pagbebenta din galing sa nakaw. At ang mga taong pinagbentahan ay hindi rin ligtas sa batas na tinatawag nating Anti-Fencing Law o Presidential Decree No. 1612 na kung saan isang krimen ang pagbili ng isang bagay na galing sa nakaw. Ikatlo ay ang pagtitinda sa sidewalk at online at paglalako ng kalakal o serbisyo. Dito mapapabilang ang mga nagbebenta ng mga produkto sa palengke tulad ng gulay at prutas at maging ang ating mga street vendors. Ika-apat ay ang mga gawaing pansibiko o kawang gawa o may kaugnayan sa relihiyon tulad ng mga nagpa-fundraising, mga nagbebenta ng kanilang serbisyo o produkto at ang mga makukolekt ng salapi ay itutulong sa ibang tao. Halimbawa, sa mga nasalanta ng bagyo at maging ang mga nakukolektang donasyon sa simbahan ay kabilang sa informal na sektor. Bakit kaya maraming Pilipino ang nabibilang sa informal na sektor? Una ay kakulangan ng kapital o puhunan.
puhunan. Ang mga negosyo gaya ng pagtitinda sa bangketa o maliit na sari-sari store ay hindi nangangailangan ng malaking puhunan. Sa madaling salita, ay madaling makapasok sa negosyo na ito, lalo na kung ang lokasyon ng pagtatayuan ng negosyo ay hindi mahirap o libre, dahil maaari itong gawin mismo sa bahay, sa katapat na kalsada, o hindi nangangailangan ng renta upang maitayo. Pangalawa ay walang rehistro o lisensya ang negosyo. Nagiging abala o pahirap ang pag-aasikaso ng mga papeles sapagkat sa haba at tagal ng pagpuproseso sa pamahalaan, kung kaya't marami ang hindi naiengganyo na iparehistro ang kanilang negosyo. At dahil yung iba ay iniiwasan din ang pagbabayad ng buwis na maaaring maging karagdagang gasto sa produksyon na magiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng kanilang bilihin. Sumunod ay ang kawalan ng trabaho at mababang kita. Ayon sa huling tala ng Philippine Statistic Authority noong 3 ng Setyembre, para sa buwan ng Mayo hanggang Hulyo ay may 4.6 milyong Pilipino ang walang trabaho. Dulot na rin ang nararanasang pandemya ng bansa. Dahil dito, upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw ay dumiskarte ang maraming Pilipino sa loob ng informal na sektor. Ang ilan ay hindi sapat ang kanilang kinikita kung kaya nagkakaroon ng sideline sa informal na sektor. Sumunod ay ang kakulangan sa edukasyon at kasanayan. Sa informal na sektor kasi ay hindi nangangailangan ng sertipiko o may hinihingi na mataas na kwalifikasyon. Kung kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral ay maaaring makapasok sa sektor na ito. At ang panghuli ay ang kahirapan. Dahil sa kawalan ng trabaho, di sapat na edukasyon, walang kapital, madalas ito lamang ang oportunidad ang nagbubukas para sa kanila. Ano ba ang naidudulot na informal na sektor sa ekonomiya? Una ay ang positibo na kapagbibigay ito ng kita. Ang mga taong may kakulangan sa sapat na edukasyon at kasanayan ay nahihirapang matanggap sa trabaho sa formal na sektor. Nagkakaroon sila ng pagkakataong kumita ng pera para sa kanilang pamilya dito sa informal na sektor. Ang negatibo naman ay ang kawalan ng proteksyon ng manggagawa. Sa dahilang hindi rehistrado ang mga negosyo sa sektor na ito, hindi nababantayan ng pamahalaan ang mga gawain ito. Sa sitwasyong ito, ang mga manggagawa ay walang sapat na pangangalaga mula sa pamahalaan. Maaari rin silang maging biktima ng panginikil o pangungutong. Maaari rin silang makaranas ng irregular na oras ng trabaho, maging pagkaalis sa trabaho ng walang sapat na dahilan. Sumunod na positibo ay ang patuloy na pagdaloy ng salapi. Sa formal o informal na sektor man, kabilang ang negosyo at ang manggagawa, ang daloy na pananalapi sa ekonomiya ay isa lamang. Ito ay parehong nakapapakinabangan sa pag-ikot nito sa ekonomiya ng bansa. Sumunod ay ang negatibo, walang karagdagang buwis. Ang mga negosyo dito, gaano man kalaki ang kinikita, kung hindi ito nakarehistro, ay hindi rin ito nakakapag-ambag sa pondo ng bansa dahil hindi ito direktang nagbabayad ng buwis. Ang sumunod na positibo ay murang bilihin. Sa informal na sektor kasi may kita ang maraming alternatibong produkto. Dahil sa marami ang kakompetensya at wala silang binabayarang renta at direktang buwis, dahil dito, mas mura ang produkto na kanilang ibinibenta. Ang negatibo naman ay kawalan ng proteksyon ng mamimili. Ang transaksyon ng negosyo sa sektor na ito ay mabilisan lamang, kung kaya walang opisyal na resibong nakukuha ang mga mamimili. Sa mga pagkakataong depektibo ang produkto at mataas ang presyong naitakda, walang pangahawakan ng consumer upang mapalitan ang produktong nabili o walang pananagutan ang kanilang pinagbilhan kung naging delikado ang epekto ng produktong ito sa kanila. Sumunod na negatibong dulot ay ang pagsisikip ng daloy ng trapiko at paglaganap ng polusyon. Karamihan ng nasa sektor na ito ay ang mga nagtitinda sa bangketa kung saan ino-occupy nito ang lansangan para sa mga sasakyan. Ang hindi lusadong negosyo ay karaniwang kulang sa disiplina at pasilidad.
para mapangalagaan ng ating kapaligiran. Sumunod ay hindi makatotohanan ang pagsukat sa kalagayan ng ekonomiya. Ang kita sa mga negosyo at manggagawa na kabilang dito ay hindi kasama sa pagtatala ng GNP at GDP. Sa makatuwid, hindi nasusukat ng tama ang kalagayan ng ating ekonomiya. Ano bang mga patakaran ang may kaugnayan sa informal na sektor? Una ay ang Act Number 3883 na kung saan mahalaga na gamitin ang sariling pangalan ng negosyo ngunit dapat ito'y nakarehistro muna sa Department of Trade and Industry sa mga solong proprietaryo. Ang pagpaparehistro ay nagbibigay din sa kanila ng karapatan upang matanggap ang mga benepisyong ipagkakaloob ng pamahalaan. Ito ay kinakailangan upang proteksyonan ang mga mamimili at manggagawa mula sa mga produkto o serbisyong manilikha. Sumunod ay ang Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. Ito ang batas na nangangalaga sa mga orihinal na gawa o nilikha ng mga tao o ng isang negosyo sa isang bansa. Ang pamahalaan ay binibigyan proteksyon at seguridad ang mga nilikha ng mga siyentista, inventor, artista at iba pang mga mamamayan na may pag-aaring intelektual sa bansa upang hindi rin mahikayat na mameke ng mga produkto at serbisyo ang ibang mamamayan. Sumunod ay ang Republic Act 8425 o Social Reform and Poverty Alleviation. Ito ay batas na kung saan kinikilala ang mga informal na sektor bilang bahagi ng disadvantaged sector na naglalayong matulungan ang mga ito sa aspetong panlipunan, pang-ekonomiko, pamamahala at ekolohikal, lalo na ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Upang maisakatuparan ang batas na ito, itinatag ang National Anti-Poverty Commission bilang ahensyang magiging tagapag-ugnay at tagapayo ng mga suliranin ng nasa informal na sektor. Sumunod ay ang Cash for Work Program sa ilalim ng DSWD. Ito ay ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad gawa ng kalikasan o ng tao. Pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng pagkakataong tumulong sa rehabilitasyon na nasalantang lugar, may kapalit itong karampatang kabayaran. Pinatutupad ito ng pamahalaan upang mabigyan ang mga tao na walan ng hanap buhay dulot ng kalamidad ng alternatibong kabuhayan. Sumunod ay ang DOLE Integrated Livelihood Program. Pinatupad ito ng Department of Labor and Employment ang programang CILP upang mabigyan ng karagdagang pagsasanay ang mga mamamayan, partikular na ang mga self-employed, at walang sapat na hanap buhay upang mas mapaunlad pa ang kanilang kabuhayan. Bilang pagbubuod, andito ang isang graph tungkol sa informal na sektor. So, merong dahilan, epekto at patakarang pang-ekonomiya. Una, sa dahilan, kakulangan at kahirapan, kakulangan ng kasanayan, edukasyon, ng kapital at maging ng pinagkakakitaan. At ang epekto ng informal na sektor ay mura ang bilihin ngunit nasasakripisyo ang kalagayan ng consumer, producer at ng ekonomiya ng bansa. At para sa patakarang pang-ekonomiya, ito ay nakakatulong sa mga nasa bahagi ng informal na sektor ngunit hindi ito sapat sapagkat sa dami ng populasyon na kabilang dito. Kung may katanungan tungkol sa paksa ay maaaring mag-iwan ng mensahe sa missalice.ssi@gmail.com o sa inyong mga Quipper account. Hanggang dito na lamang. Salamat at paalam!